Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Lord, for another day to serve you. Thank you for waking me up. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, salamat po sa iyong kabutihan. Ako ay muling nagising. Salamat sa pagmino ng aking pagod na katawan. Hallelujah, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa iyong kagalingan. Thank you for your faithfulness, my Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo! Praise the name of the Lord. Welcome dito sa ating live. Ang ating thumbnail, ang ating batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Hallelujah. Yan. Ano sabi dyan? Praise, happy moments, praise the Lord, Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord, Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord, Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord, Jesus Christ. Every moment, thank the Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Welcome. Tawagin na natin ang ating mga kapatid. Another day to serve you, my Lord and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit, andito na ba ang lahat? Holy Spirit, lead me in every step of the way. So, huwag kalimot, i-share ang ating live. For God's purpose and glory. Ayan. So, tayo mag-umpisa na, mga ka-Team Jesus. Umpisa is real. Ayan. So, welcome. Today is Monday morning here in Houston, Texas. January 27, 2025. Hallelujah. Welcome, Facebook joiners, viewers, YouTube viewers. God bless us all. So, dito tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. So, tayo ay muling nagising upang siya ay ating sambahin, purihin, parangalan. Kaya, gawin na natin.
Yan. Puri tayo sa Diyos. Salamatan natin siya sa kanyang kabutihan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko nang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus! Lahat ay aming ibigay upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay kilalanin, upang ikaw ang mapataas sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We love you, Lord Jesus. We worship you. We adore you. Cleanse our hearts. Cleanse our minds. Make us worthy of you, Lord Jesus. We adore you, our Lord and Savior. It's another day to serve you, Lord. Salamat po. Salamat po. Nakaraos kami sa buong linggo at ngayon ay panibagong linggo na naman na ikaw ang aming sambahin, na ikaw ang aming pasalamatan. Oh, hallelujah, Lord Jesus. King of Kings and Lord of Lords, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Sinusuko namin kung ano man po ang aming mga worries, fears, yung aming mga struggles, ano mang aming mga sitwasyon, Panginoong Hesus. Isinusuko namin sa inyo ang lahat. Ikaw ang aming pinaniniwalaan. Nananampalataya kami sa inyo na walang imposible sa inyo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Thank you. Thank you dahil ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming Diyos na puno ng pagmamahal at pag-unawa sa iyong mga anak. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, thank you. Thank you so much. Thank you for the privilege to be here again. Thank you for all your provisions. Thank you for the good health. Thank you sa lahat ng nagbibigay ng oras, panahon, resources upang ikaw ay pakinggan, upang makarating at maka-join sa live na ito. Panginoon, pagpapalain mo po ang sinumang nandito upang ikaw ay unahin sa kanilang mga buhay, upang ikaw ay parangalan. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Lord Jesus. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa oras na ito, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo. Holy Spirit, itago mo ako upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong karunungan, ang iyong mga pagpapala. Oh, hallelujah. Maraming salamat po at binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa iyong presensya, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Yes! Thank you, Jesus! Ayan, mga ka-Team Jesus, napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat wala na ang freezing ngayon. Ang ating temperature ngayon ay 60 Fahrenheit. Malakas ang ulan. Ang ulan ay nagsimula pa noong Sabado, Linggo, ngayon, Lunes. Malakas ang ulan at ang ano na naman, ang
ang threat na posibleng mangyari naman dito sa Houston ay baha. Baha is real, no? Pero napakabuti ng Diyos kahit ano pa man, kahit baha, at least hindi naman lahat ng area ay nababahaan. So, makakapagtrabaho pa rin tayo at si Tito Bryant ay makikita pa rin niya ang mga pasyente natin, ang mga pasyente ng Diyos, no? So, thank you, Jesus. At hindi na siya, wala ng freezing. Kasi kung ang lakas ng ulan at freezing pa, negative, snow na naman. At hindi na naman tayo makakatrabaho. So, wala na naman tayong income, si Tito Bryant, no? But God is good all the time. And all the time, God is good. Ganon kabuti ang ating Panginoong Heso Kristo! Hallelujah! So, balik tayo dito sa ating mga pinag-uusapan, mga ka-Team Jesus. O, nasaan na tayo? Dito na tayo sa chapter 10 na tayo, no? Ang chapter 5, last 25, so, tandaan natin yung mensahe ng Diyos doon sa 25, no? Ang pagiging matuwid sa harap ng ating Diyos Ama. Ito ay hindi dahil sa kabutihang ginawa natin, kundi dahil sa pagpili ng Diyos sa atin at tayo ang kanyang kinaawaan. At ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Okay, dito tayo sa Romans 10 verses 5. Hanggang saan ba itong 5? Verses 5 to 21. Ayan, ubusin natin to. So, ngayon ay 27 na, no, mga ka-Team Jesus? 27, Romans 10, verses 5 to 21. Ito ang pamagat, ang kaligtasan ay para sa lahat. Salvation is for everyone. Dati, salvation is for the Jew. Pero, nagbago ang ating ang desisyon ng ating Diyos Ama. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Para sa lahat ang kaligtasan. So ngayon ay 27, bukas ay 28, the Lord willing. At 29, 30, 31. So, the Lord willing ay matapos na natin ang Romans 16. First week of February siguro. First week of February, matapos na ang Romans. Okay, dito tayo sa Romans, mga Roma o Roma 10, versikulo 5 hanggang 21, 21. Dito tayo, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ayan, ang aking marker. Okay, so basahin na natin. Nasaan na ang inyong mga Biblia? Ang inyong mga Biblia. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa taong itinuring ng Diyos na matuwid batay sa kautusan. Ang taong sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. The man who lives in the law, no? The man who obeys the law lives in the law. 6. Pero ganito naman ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ba ang aakyat sa langit? Para ibaba si Kristo?
O dili kaya'y sino ang bababa sa lugar ng mga patay para ibangon si Kristo mula sa mga patay? Sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito'y walang iba kundi ang pananampalataya na ipinangangaral namin. 9. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso, na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So ito na naman ang ating isang mahalagang word of God dito, mga ka-Team Jesus, ang ating emphasis. Dito sa 10 verse 8. Verse 8 tayo. 10 verse 8 tayo, mga ka-Team Jesus. 8 and 9. Okay, sabi dito, sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito'y walang iba, kundi ang pananampalataya at ipinangangaral namin, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, verse 8 and 9 ito at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, kasi nakikita na naman natin, ito yung batayan, walang ibang batayan ng kaligtasan. Sapagkat dito tayo sa 10, sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. So, paulit-ulit yung pananampalataya natin, no? Yun lang talaga ang batayan. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maililigtas siya. O see? Na kung ipapahayag natin na tayo ay nananampalataya, mailigtas tayo, kaya nga kailangan natin ang baptism. Kailangan natin ang water baptism sapagkat ito ay public declaration natin na nananampalataya tayo kay Panginoong Hesukristo. At kung ipapahayag niya, o see? Kung idideklara niya, ipapahayag niya. Kaya, public declaration ang water baptism. So, kung kayo dyan ay hindi pa na-baptize in water, maghunos dili kayo at yun ang gawin ninyong prioridad at hingin ninyo sa Holy Spirit kung paanong mangyari ito upang mabuo ang inyong pagiging tagasunod ni Kristo. Yan. Dito tayo sa 10. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Yan o, public declaration. 11. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. O, hallelujah. So, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya kay Panginoong Hesukristo. Lord Jesus, salamat po. Diyan ay nasa 11. At ang pangakong ito'y para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. At pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. O, hallelujah. O, see? Pinagpapala ng Diyos ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Hallelujah. Yan ay nasa 12. Okay, dito tayo sa 13. Sapagkat sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ano daw mangyayari?
Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Kaya may mga pagkakataon na parang ang hirap-hirap ang hirap ng sitwasyon, no? Kaya yung mahamuntik na kayo madisgrasya. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ni Panginoong Kristo. Hallelujah. Number 14. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? O, ayan na tayo mga ka-Team Jesus. Paano naman sila paano nila sasambitin si Panginoong Kristo kung hindi naman sila nananampalataya nito? Paano sila makakapanampalataya kung wala naman silang naririnig? Paano sila makakarinig kung wala namang nagbabahagi sa kanila ng kabutihan ng Diyos? Oh, tayo yan mga ka-Team Jesus. Tayo ang mga boses ng ating Panginoong Kristo upang maibahagi sa ating kapwa ang kanyang kabutihan. We are the living witness. No? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, o paano naman tayo mangaral kung wala tayong anointing of the Holy Spirit? Hindi rin tayo maging epektibo kung hindi tayo sinugo. Napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. 16. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaiah, Panginoon, sino po ba ang maniniwala sa sinasabi namin? 17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Ito ngayon, 18. Ito ngayon ang tanong ko. Hindi ba nakarinig ang mga Israelita? Nakarinig sila. Dahil sinasabi sa kasulatan, narinig sa lahat ng dako ang kanilang tinig at ang sinabi nila ay nakarating sa buong mundo. 19. Kung ganoon, hindi ba nila ito maunawaan? So lahat ay nakarinig. Israelita o kaya hindi, Hudiyo o kaya hindi, lahat nakarinig. Hindi ba nila ito naunawaan? Naunawaan nila. Dahil ayon sa isinulat ni Moises, sinabi ng Diyos sa kanila, iinggitin ko kayo sa pamamagitan ng ibang bansa. Iinisin ko kayo dahil ipapakita ko ang aking awa sa mga taong hindi nakakakilala sa akin. At buong tapang naman na sinabi ni Isaiah ang sinabing ito ng Diyos. Natagpuan ako ng mga taong hindi naghahanap sa akin. Ipinakilala ko ang aking sarili sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. 21. Pero tungkol naman sa Israel, ito ang sinabi ng Diyos. Matagal akong nanawagan at naghintay sa isang bansang matigas ang ulo at suwail. Hallelujah. Lord, salamat, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Mangusap pa ngayon, Holy Spirit, buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso para maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Okay. So pag-usapan na natin, dito balik tayo sa Romans 10, verses 5 to 21. So ang kaligtasan ay para sa lahat. At ang kaligtasan ayon dito sa 8 ay malapit sa iyo, nasa bibig mo, nasa bibig at puso mo. O paano mangyari na ang kaligtasan ay matanggap natin?
sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya kay Kristo. So, nandoon yan sa 9, 8 to 9. Kailangang ideklara. Ideklara natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Ideklara natin na tayo ay nanampalataya kay Kristo upang tayo maging matuwid sa harap ng Diyos. Very simple. Ang tanong dito, narinig ba nila? Nakarinig ba itong mga ito? Paano sila mananampalataya kay Kristo kung hindi naman nila narinig kung tungkol sa ang tungkol kay Kristo? Paano marinig kung wala namang nangangaral? Maraming mga nangangaral ngayon sa kasalukuyan. Maraming mga nangangaral. Isa na si Tita Bits niyan. Kayo rin ay maaring nangangaral kayo, nagbabahagi sa salita ng Diyos. Ang tanong, sila ba ay nakarinig? Sila ba ay nakikinig? Iba ang pakahulugan ng hearing and listening. Ang Israelita, sabi dito sa huling bahagi, dito sa 21, matagal akong nanawagan at naghintay sa isang bansang matigas ang ulo at suwail. Ang Diyos ay nananawagan sa bansang kanyang mahal. Ang Israel ay mahal ng Diyos It's God's people, ang mga Israelita, ang mga Hudiyo. Siya ang nanawagan sa kanila, pero sila naman ang umaayaw. They heard it, but they don't listen. Sabi matigas ang ulo at suwail. Ang mga Israelita ay matigas ang ulo at suwail. Kaya nga, di ba, napag-usapan natin na umano sila, in-scattered sila ng Diyos Ama sa buong daigdig dahil sa kanilang pagiging matigas ang ulo, hard-headed at saka rebellious. Rebellious sila So, anong nangyari? Yung mga hintil, ang pinakilala ng Diyos yung sarili niya doon sa mga hintil. Natagpuan ako ng mga taong hindi naghahanap sa akin. Ipinakilala ko ang aking sarili sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. Yun ang nasa 20. So tayo yun. Natagpuan natin. Kinatagpo tayo ng Diyos. Tayo ang pinili ng Diyos. Siya ang pumili sa atin. See? Samantalang ang Israel, sila ang pinili ng Diyos. Pero, sila ang umayaw sa Panginoon. Anong sabi dito? Hindi mabibigo ang mga taong tumatawag sa pangalan ni Jesus. Yan Dito tayo sa 13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pagising ko sa umaga kanina, alas 5, sabi ng Diyos, open your Facebook. The vitamin for the soul. Okay, Lord. At nabasa ko doon ang isang testimony, si Sister Lisa. Yun ang pinabasa ng Holy Spirit sa akin. At sabi ko, nag-love nga ako doon. At sabi ko, Holy Spirit, bakit mo pinabasa sa akin ito? Ang sabi niya, just wait and see. So ngayon, may mga pagkakataon na yan ay nangyayari. Yung testimony ni Sis Lisa, nangyayari yun sa atin, lalo na sa mga nanay, na pagpagod ang ating katawan, sa maaring pagod tayo sa problema natin, o kaya sa physical na nagtatrabaho tayo, o sa isipan natin, sa puso natin, at tayo ay natulog, ganyan, o kaya maaring pagod tayo, at basta nakatulog na lang tayo, hindi na tayo nakapagdasal, whatever, ganun. Dumarating ang pagkakataon na nangyayari yan. Kahit ako, nangyayari sa akin yan. Tumitigas ang aking katawan. Ang aking isipan ay gising, pero hindi ako makagalaw. Pag ganyan ang mangyayari sa atin, mga ka-Team Jesus, ang kalalabasan yan ay cardiac arrest ang kalalabasan yan.
Kaya nga, yun man sinasabi ng iba, ay inurong siya, kagaya ni yung isang artista na yun, na namatay dahil naurong siya, dahil hindi na siya nagising. That is what we call cardiac arrest. Dahil sa pagod ng ating katawan, ang puso ay pagod. Sobra ang work ba, ang trabaho ng puso natin, kaya napapagod siya. So, nag-still ang katawan. So, ilang beses na nangyari sa akin yan. Pero ang sabi dito, ang mga tatawag sa pangalan ni Jesucristo ay maliligtas. So, parang nasa ilalim, pinakailalim na di ko maintindihan, pero alam ko gising ako pero hindi ko magalaw ang sarili, ang katawan ko. So, sabi ko, at iniisip ko, tumatawag ako ng tao, gisingin mo ako, galawin mo katawan ko, galawin mo katawan ko, pero hindi ako nakapagsasalita. Grabe, na parang nasa ilalim ka na, pumubulusok ka pababa ng pababa. Gisingin mo ako, galawin mo katawan ko. Hindi. So, anong ginagawa ko? In the name of Jesus. Sa isip ko lang yan, kasi hindi nga tayo makapagsalita. No? In the name of Jesus, I declare that I am awake. Lord, wake me up. In the name of Jesus. Ilang beses ko yung sinasabi, dinideklara, in the name of Jesus, wake me up. In the name of Jesus. Hanggang sa mabigkas ko yung in the name of Jesus. At ako'y magising. No? So there is power kapag tatawagin natin si Panginoong Jesucristo, kapag tayo'y nagdasal. Pag nagdasal tayo, lalo na yung pinagdasal, yung Our Father who art in heaven. Tapos in the name of Jesus, yan. May mga pagkakataon din na muntik na kaming madisgrasya. Yung aking isang kaibigan, Christian yan siya Siyang nagdadrive, pauwi na kami. Kwento siya ng kwento sa kanyang asawa, yung mga hinanakit niya. Palaging nagaganyan. Hindi na tumitingin sa kalsada, sa daan, na meron pala kaming kasalubong. Yung isang tao na yun, yung isang driver na yun ay basagolero. Siya dapat ang tumigil. Hindi siya tumigil Diba, mayroong stop sign. Tapos magkocross ka lang Kami ay didire-diretso sa subdivision. Hindi siya nag-stop. Dumiretso siya. At nakita ko yun, in the name of Jesus. Sabi ko, in Jesus' name. Napatigil yung aking kaibigan. Buti na lang, kami. Mabilis siyang nag-drive. Dahil siguro, nagda-drive siya na nilalabas niya yung kanyang emotion ba, na pinaparinig niya sa akin. Parang nag-outburst lang siya ba. So, hindi niya napigilan na siguro napabilis ang pagdadrive niya. In Jesus' name. At yun, napigilan niya ang sarili. Gumanon yung, nag-break ang sasakyan. Sumakit nga yung dito ko dahil nga sa anong tawag nun, sa seatbelt. Siguro kung walang seatbelt yun, lumabas ng ulo ko doon sa windshield. No? Sabi ko, in Jesus' name. Sabi niya, I heard you, sis. So, naniniwala ako dyan na may kapangyarihan ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay nananampalataya sa Kanya. Pero kung ang pangalan ni Jesucristo ay ginagamit lamang natin for vain, walang kwenta, kahit itong mga gumagawa ng kasamaan, kahit gumagawa ng kasamaan, kahit nagmumurder, nagsasalita pa rin, Jesus Christ. That is calling the name of the Lord in vain. Sabi dito, paano sila tatawag kay Panginoong Jesucristo kung hindi naman sila nananampalataya kay Kristo?
Paano sila maniniwala kay Kristo kung hindi naman sila nananampalataya? No, we cannot do that. Tanging ang mga nakakakilala kay Kristo, tanging ang mga may personal na relasyon kay Panginoong Kristo, ang pwedeng mananampalataya at pwedeng tumawag sa pangalan niya na seryoso. Pero yung iba, ang ginagawa nila in vain. Parang naging expression na lang nila, Jesus Christ. Hindi naman sila nananampalataya at hindi sila gumagawa ng matuwid ayon sa salita ng Diyos. Huh? So, there is power in the name of the Lord Jesus Christ. May kapangyarihan. Pero nga, paano sila, anong mangyayari sa atin kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? Paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakarinig tungkol sa Kanya? Paano sila makakapagmanampalataya kay Kristo kung wala silang narinig? Pero ngayon sa kasalukuyan natin, ang salita ng Diyos ay naririnig sa buong sulok ng daigdig. Yun ay kasama sa prophecy doon sa Revelation na patatayugin ng Diyos Ama ang high-tech, yung yung technology ba? Palawakin niya ang technology, bibigyan niya ng wisdom ang tao, na mapalawak ang technology. Dati wala mang wifi, dati wala mang mga cellphone, dati telegram nga lang telegram. Tapos nagkaroon ng cellphone na, tapos may beeper, tapos cellphone na mga malalapad na cellphone. No? Dati ang yung telecommunication lang, yung PLDT. Pero pinalawak ng Diyos Ama. Binigyan niya ng wisdom ang tao upang sa ganoon ay ma-reach out ang lahat ng tao sa buong sulok ng daigdig. Sabihin natin sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, at sa timog. Lahat ng sulok ng daigdig ay makakarinig sa salita ng Diyos. At kapag ang lahat ng tao ay makarinig na sa salita ng Diyos, babalik na si Panginoong Hesukristo upang mag-judge o maging tagahukom ng lahat ng tao sa mundo. After rapture, after tribulation sa loob ng 7 taon, darating si Panginoong Hesukristo, babalik si Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat wala nang magiging rason kung bakit hindi ka nailigtas. Wala nang magiging rason kung bakit ang taong ito ay hindi nailigtas. Kasi sasabihin niya, Lord, bakit mo ako parusahan? Hindi ko naman narinig ang tungkol sa'yo. Wala namang nagbalita sa akin tungkol sa'yo. Wala nang makapagrason, makapagdahilan kung bakit hindi niya tinanggap si Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa buong sulok ng daigdig, may ginagamit ang ating Panginoong Diyos Ama upang maibahagi sa iba't ibang lingwahe. In all languages of the world, mayroon na, kahit punta ka sa Google, may mga translations dyan sa Google, from this language to this language, may mga voice translations. So wala nang rason, wala nang lusot, wala nang dahilan na hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Wala nang makapagdahilan na hindi kita nakilala. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu, ay gumagalaw ng mabilisan, gumagalaw ng sa buong sanlibutan. Sabi dito, ipinahayag, anong sabi dito sa 16?
o sa 18, ito ngayon ang tanong ko, hindi ba nakarinig ang mga Israelita? Nakarinig sila. Dahil sinasabi sa kasulatan, narinig sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ito yung tinig ng mga preachers, mga teachers of the law, evangelists, no? Ang kanilang mga tinig. At ang sinasabi nila ay nakarating sa buong mundo. O see? Kagaya nga ng broadcast natin dito. Ito ay all over the world kung sino ang makakarinig. At mayroong translation doon. May translation kung pupunta ka man kung ang live na ito ay makarating doon sa China o makarating doon sa ibang lugar, doon sa Russia at saan pa. At sila ay ang Holy Spirit ay nag-lead sa kanila na pakinggan itong ating live, itong ating broadcast. Mayroong automatic translation yan ng kanilang language upang maintindihan nila ang pakahulugan ng mensaheng nais iparating ng Holy Spirit. Oh, hallelujah. So wala tayong pwedeng maging dahilan. Walang pwedeng maging dahilan upang hindi tayo mailigtas. It is our choice. O, nandito Anong sabi sa 8? Ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo. Nasa bibig at puso mo. Ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo. Nasa bibig at puso mo. See? Bakit nasa bibig? Sapagkat out from the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung tayo ay nanampalataya kay Panginoong Hesukristo at siya ay nasa puso natin, ang banal na Espiritu ay nasa puso natin, kusang lumalabas sa ating bibig ang ating pagpapahayag, ang ating deklarasyon na siya ay Diyos at na siya ay tagapagligtas. Kaya nga sa baptism, bago ka mag-baptism of water, tinatanong ka muna ng preacher o ng pastor kaya, no? Officiating pastor sa baptism. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Either yes or no ka lang dyan. Do you accept Him as your Lord and Savior? Yes or no ka lang dyan. So nasa sayo, kung ano ang iyong deklarasyon, yun ang nasa puso mo. Hindi mo yan maitanggi. Kaya, mahalaga sa atin ang ating public declaration. Mahalaga sa atin ang ating water baptism. Kaya kayo dyan, kung sino-sino man kayo na wala pang water baptism, pinapaalala ng Diyos sa atin yan. Humingi kayo ng gabay ng banal na Espiritu. Kung saang congregation kayo, ipapadala ng Diyos, kung saan doon kayo mag-nourish, doon kayo mas maging matibay sa pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At maideklara mo publicly through baptism ang iyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So dapat ang inyong hanapin o pagdasal nyo ay Bible-based church. Bible-based church. Huwag ninyong ipatagal yan. Huwag ninyong ipagsantabi yan. Okay, sa kanalang, ganito na lang. Why? Nagre-remind ang Holy Spirit ilang beses na, which means, importante yun. Importante nating gawin yun. Kung totoong ikaw
ay tagapanampalataya ni Panginoong Hesukristo. Basic yan na kailangan mong sundin. Basic yan na kailangan mong sundin bilang ikaw ay nananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Huwag mong patagalin dahil yan ay immediate call ng Holy Spirit sa atin ngayon. So doon sa Team Jesus members, kaya pala, bakit Lord, ang bigat ng aming pakiramdam? Ano ang revelation mo? Sabi ko kay Tito Brian, mabigat ang aking pakiramdam, may mensahe ang banal na espiritu eh. Anong mensahe? Yung tungkol sa baptism. Kasi pala, yung marami palang kasama natin sa Team Jesus ay hindi pa baptized in water. So sabi ni Tito Brian, malaking problema yan. Hindi tayo pwedeng makapagsilbi sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng sumali. Hindi tayo pwedeng maituring na Team Jesus. We belong to Team Jesus kung we do not have the baptism of water. Bakit sila napasali sa Team Jesus? Hindi ba yan requirement ng Team Jesus? Sabi ko, I'm sorry, hindi pumasok sa isipan ko yun at wala namang revelation ng Holy Spirit na yun dapat ang maging batayan. Kasi at first, yung mga yan ay hindi pa naman yan sila believer. Tapos unti-unti nakikinig sila sa salita ng Diyos, ganito ganon, binuhubog sila ng Diyos. At they decided to join the group. Pero ngayong 2025, sapagkat mga ka-Team Jesus, may plano ang ating Panginoong Hesukristo sa ministry. No? So, hindi tayo pwedeng makapagsilbi. Dahil ang Team Jesus members, yun ang core. Core yun eh. Yun ang tinitrain ng banal na espiritu upang sa ganoon ay halimbawa, sa Leyte, ganyan, o kaya saan sulok kayo ng Pilipinas, kayo ang maaring core na gagamitin ng Holy Spirit upang maumpisahan ang ministry dyan sa area ninyo. Maumpisahan ang ministry sa area ninyo na kayo ang gagamitin ng Diyos. Paano ngayon yan kung hindi ka pa pala nabaptismo sa water at wala ka pang baptism of fire? Paano yung anointing ng Holy Spirit? Palpak ang mangyayari dyan, sapagkat pagtatawanan lang tayo ng demonyo, ay, nineklara mo lang yan, pero hindi mo ginawa yun sa pamamagitan ng iyong kilos. Kasi we have to act on our faith. We have to act on our faith. Lakaran natin ang ating pananampalataya. Sundin natin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya yun ang sabi ni Tito Brian. Hindi sila pwedeng mag-umpisa ng ministry kung saan pwedeng ang Team Jesus ministry ang susuporta sa kanila doon sa kanilang mga pangangailangan. Halimbawa, kung mayroong pastor sa area na yan, na siyang mag-umpisa. So, ang mga pastor sa area na yan ay, as the Holy Spirit leads, sila ay bibigyan ng love gift niya na halimbawa 10,000 a month upang magpatuloy na pumunta sa mga Bible studies, sa mga ganyan, mag-start ng church or what. No? As the Holy Spirit leads. So, hindi pwedeng mag-umpisa yan, hindi pwedeng maging Korean, hindi pwede tayong kayo ang magiging, sabihin nating daluyan, magiging leaders, no? Sa ministry na yan, kung hindi kayo equip, hindi pa buo ang inyong pananampalataya, wala kayong public declaration muna. Wala kayong water baptism, wala kayong of the Holy Spirit.
So, ang mangyayari dyan, nagiging delay ang daloy ng ministry, flow ng ministry, delayed, sapagkat hindi pa handa ang mga nandiyan sa ministry. Hindi pa handa. Kaya sabi namin, Father God, we are so sorry for this. So, salamat sa iyong kaawaan, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapaalala sa amin. Dahil ang dinidesire ng mga puso namin, kaya nga ay nag-downsize tayo ng bahay at ibininta na ng Diyos yung bahay niya. Kasi kung ano man ang equity o proceed ng ano na yan, ay gagamitin natin sa ministry. Susuporta tayo ng mga pastors o ng mga ministers, ng mga evangelists na tumayo sa mga sarili nila. Ako, I want to be an instrument of God. So kung saan ka dyan, sa banda na yan, every month mayroon kang subsidy, mayroon kang financial support upang, kasi hindi ka na makapagtatrabaho niyan dahil nga mag-ano ka na, no? Magbahagi ka na sa salita ng Diyos, mag-Bible study ka dito, mag-Bible study ka doon, o ganyan. So, kailangan mo ang suporta. Kasi, paano ka naman makakapagpatuloy kung, kagaya ba kina Paul, wala man yung trabaho si Paul, so sino sumusuporta sa kanya? Ang church. So, paano ka makapagpapatuloy kung wala ka namang suporta, wala kang makain, wala kang transportation. Paano ka makakarating doon sa baryo na yan na gusto mong ibahagi ang salita ng Diyos? Kung wala ka namang financing. So kami dito, yun ang aming katawagan. Naghahanap kami, as the Holy Spirit leads, naghahanap kami ng mga matuwid na tao sa harap ng Diyos upang tayuan ang kanilang pananampalataya as the Holy Spirit call you, na tinatawag ka ng Holy Spirit, na sinasabi mong, ako, andito ang burden sa puso ko na ako ay isang maging evangelist ako, maging ganito ako. But ang babae, hindi sila pwedeng maging preacher. We can be evangelist. Hindi tayo pwedeng maging bishop, hindi tayo pwedeng maging pastor. Nasa salita yan ng Diyos. Si Tita Bets, bakit ako nakapagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study? Ito ay hindi pulpito. Pero kapag ikaw ay nasa pulpit, hindi pwede ang babae sa pulpit. Yan ang pinaniniwalaan namin. Unless, kagaya ko, bakit ako nakapagbahagi sa salita ng Diyos? Sapagkat ang senior pastor namin doon sa Baguio ay nagbigay sa akin ng authority. Go! Kaya nga, nagkaroon ng commission. O yun. Pag ikaw ay nasa commission, you go and share the word of God. Kaya nga ako, nangyayari sa akin na I am here sharing the word of God because I was ordained, I was commissioned. Yan ang aking katawagan, and I accepted the calling. Yes, Lord, here I am. Send me. Kaya pinadala ako ng Diyos. So yun ang ibig sabihin ng Team Jesus Ministry. Kailangan natin ng mga taong tatayo dyan sa Bohol, tatayo dito sa ang part ng Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, upang ikalat ang salita ng Diyos, upang ibahagi ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng feeding sa area na yan. Magkaroon tayo ng pamamahagi ng mga pagpapala sa bahaging niyan ng Pilipinas, sa bahaging ito ng Pilipinas, na walang ibang makilala, walang ibang mapurihan, kundi si Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Yan ang ipinapakitang plano ng Diyos. Pero paano natin magawa yan kung mismong
kayo na part ng team ay hindi pa man kayo equipped. Hindi pa kayo handa. Paano mangyari yan? Kaya magkakaroon ng delay. So makikita mo yung revelation ng Holy Spirit dahil gusto niya tayong gamitin for God's purpose and glory. Kasi sa aming part, it's a done deal. When we pray to the Lord, Lord, tulungan mo kami, Lord, ibenta ang bahay mo. Ano ang purpose mo at bakit mo ibenta ang bahay? Mag-ano na kami, Lord, mag-downsize para mas kaunti ang expenses. Tapos itong ang ano man ang proceed ng bahay mo ay gagamitin namin para lalawak ang coverage ng iyong company, DNG Rehab, at para sa iyong ministry. The Lord sees our hearts and He granted it. Paano yun, Lord, na ang dami man itong i-repair, Lord, may ganito, walang heater, walang ganyan, sira ang ganyan, ang microwave, sira ang mga ganon, mayroon pang mga sira. Paano to? The Lord, don't worry. Kung plano ko yan, I'll take care of everything. Kaya gumawa siya ng paraan, sumunod lang kami. Tawagan niyo si ganyan. Mahal ko, tawagan mo raw yung John Moore dahil kailangan ganyan. Si Tito Brian, at first, sinasabi ni Tito Brian, No, I want to sell the house as is. I don't want to spend money anymore. I don't want to ganyan. Ako nahimik lang ako, Lord, ano pang plano mo po, Holy Spirit? Reveal to us. Dito sa akin ni-reveal Dito sa akin ni-reveal ng Holy Spirit. Kasi, to God be the glory, ako palang gamitin ng Diyos para sa ganoon, maano ako ng loan, ma-approve ako sa loan. Si Tito Brian kasi, marami na yan siyang mga, nasa pangalan niya ba ng mga bayarin, ang bahay, nasa kanyang pangalan lahat. So, mahirap na siyang ma-approve ng loan dahil nga mabigat ang kanyang responsibility. Kaya sabi niya, no, I will not going to spend a dime of ano. Pero ang sabi ng Diyos, you do it. Sabi ko, mahal ko, ang conviction ng Holy Spirit is i-repair ang bahay. Saan tayo hanap ng pera? Wala naman tayong, ano niyan, we need like 30,000. Di sabi ko, so Diyos, siya naman ang nagsabi, sundin lang natin. Okay. Anong gusto mong gawin ko? Tawagan mo ang John Moore at magpa-schedule ka. Tingnan mo, ipakita mo na we need this, o ipa-check up lang natin at alamin natin kung magkano kailangan, ganyan. At ipagdasal natin sa Diyos, Lord, ito kailangan namin. No? Very smooth. Sa loob lamang, December pa yon, Wala pang isang buwan, natapos lahat. At nasa market na ang bahay ng Diyos. So, hallelujah. At makita ninyo, kung tingnan ninyo yun, ang ganda ng bahay ng Diyos. To God be the glory. Dahil nandoon ang glory ng Diyos. See? The Lord allow it very smooth ang daloy. Although, syempre kami, pagod na pagod dahil nagtitipid kami. Kailangan naming magtipid. Hindi kami nag-hire ng mga professional na maglilinis sa bahay, magkuskos ng mga ganyan. Kami ang nagkuskos. Si Tito Brian at ako, kuskos dire, linis dito. No? Hanggang sa Lord, this is it, Lord. Ilagay na namin sa market ang bahay mo, Lord. At to God be the glory, nandoon na sa market. At hinihintay na lang natin kung anong plano ng Diyos. At minagdasal namin, Lord, bigyan mo kami ng buyer, Lord, millionaire buyer, Lord, na Christian. Para sa ganoon, kung ano man po ang legacy ng bahay mo, kasi ang bahay na ito, ang iyong view dito, ay ginagamit naman namin to para sa kapurihan mo, di ba? Yun man ang ating ginagamit para mag-devotion tayo, mag-praise tayo sa Panginoon, yung bahay, doon man natin ginamit man natin ang bahay ng Diyos for a long time ay ginamit yan para ang church, no? Sa halip na pumunta kung saan-saan, doon sila sa bahay.
Doon mag-retreat ang men's ministry, doon mag-retreat ang women's ministry, doon nag-retreat, doon for how many days, doon sila ang mga youth camp, doon nag-youth camp, kung sino yung mga walang matulugan na mga ministers, at saka yung kanilang may mga tour na ginagawa ng other states na mga Christian churches na kilala namin at tinatap nila kami. Sis, we have this pastor from other state, taka mayroon siyang dalang mga bata, mga youth, kasi sila, youth camp sila, ganyan. O pwede ba sa halip na magbayad sila ng malakihan sa mga hotel dahil ganyan, pwede ba ang bahay nyo gamitin namin? Parang dasal namin, yes, sure. O ang laki ng bahay ng Diyos, maraming bed yun. O mayroong apat ang doon, apat ang bath. O, di ba? So, mayroong sa left wing, mayroong sa right wing, mayroon pang powder room, mayroon doon sa master bedroom. O. So, ang bahay ng Diyos ay ginamit niya ng Diyos for a long time. Bible studies dito, ladies fellowship, men's fellowship. So, ang dasal namin, Lord, na magpatuloy yung legacy ng bahay mo, na magamit ito upang ikaw ay maitaas, upang ikaw ay mapurihan. Hallelujah. O see, why? Kasi the Lord is preparing us for the Team Jesus. Ngayon, ang sabi ng Holy Spirit, okay, we are preparing the Team Jesus for this big event, no? Yung launching ng Team Jesus. Paano ma-launch ang Team Jesus? Sabi ng Holy Spirit, ay kulang pa yung mga members, hindi pa ready. Paano naging hindi ready, Lord? Pinaalala sa akin ang baptism of water. No? Ang water baptism. Natandaan nyo, sino ngayon, paano sila mananampalataya kay Kristo kung wala namang nagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos? Paano, 'di ba? At first dito sa ating Bible study o sa Team Jesus, I'm sure na hindi salita ng Diyos ang inyong pinupunta rito dati. Ang pinapunta nyo rito ay magatin ako ng Bible study kasi mayroong love gift. O love gift yun, 50-50. Magkano yun? 100. O depende. Mag-share ako sa aking reflection kasi may mga pipiliin. Yun naman ang ating first motivation eh. Kagaya ko. Ay, mag-attend ako ng Bible study kasi mayroong snacks. No? Pero as we attend and hear the Word of God, doon unti-unting binabago tayo ng ating Panginoong Hesus. Unti-unting binubuksan ng banal na Espiritu ang ating mga isipan, ang ating mga puso, upang maintindihan natin ang mensahe niya. At hindi lang tayo nananatiling hanggang doon lang dahil may snacks, dahil may love gift. No. We go deeper with our relationship with the Lord. And until now, ilang taon na kayo, nandito pa rin kayo dahil hindi na love gift ang iniisip ninyo, kundi ang iyong satisfaction spiritually. Kakain na naman ako sa salita ng Diyos. Hallelujah. No? Kaya anong gagawin natin doon sa mga wala pang Kristo? Paano natin sila i-reach out? I-reach out natin sila sa pamamagitan ng rice giving. Yun ba yung magbibigay tayo ng mga bigas o mga canned goods or dilata, o magkaroon tayo ng mga feeding sa mga bata na kasama ang mga nanay, ganyan. Magpakain tayo ng libre, habang magpakain tayo ng libre, mag-share muna sa salita ng Diyos upang maintindihan ang salita ng Diyos. Pagkatapos ay, mamahagi na tayo, ito na. Pero ang mahalaga, sila pupunta doon kasi may grocery giving ang Team Jesus. Pero kahit ang intention nila
ay hindi para makinig sa salita ng Diyos. Sabalit dahil nandoon sila at nakarinig sila sa salita ng Diyos, yun ang mahalaga. Bahala na kung ano ang anong sasabihin or tapos na tayo sa role natin. It is the Holy Spirit who will going to do it. Bakit? Naitanim na sa mga isipan, sa mga puso ng mga taong nakarinig ang salita ng Diyos. At tandaan natin, kapag tayo ay nakarinig na sa salita ng Diyos, hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi sa susunod na taon na tayo ay katagpuin ng Holy Spirit, pero mangyayari pa rin yan na ibabalik ng Holy Spirit yung ating narinig kung panahon na natin na tayo ay pinili na ng Diyos na makilala siya ng lubusan. The Word of God will never come void. Will never return void. See? Ang salita ng Diyos ay hindi maibabalik na walang bunga. Yun lang talaga. Pag itinatanim mo yan, mabagyo man, maganyan, babalik at babalik din yan. Kapag nakarinig ka na sa salita ng Diyos. Nandoon na ang itinanim mong salita ng Diyos sa taong yan. Kaya kailangan nating magbahagi, kailangan nating magdeklara, kailangan nating magsalita, magsabi, mag-share. Kasi sa pamamagitan ng pakikinig, doon tayo natututo sa salita ng Diyos. Doon ang ating pananampalataya. Paano ngayon yan kung hindi pa ready yung mga tao na nandiyan sa team? Sayang ang oportunidad, sayang ang pribilehiyo na tayo ay magamit ng Diyos. Hallelujah. Woo! Lord, there is power in the name of Jesus. Ay, ang sarap ng pagsasalita natin. 7:22 na dito, no? Hallelujah, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mensahe sa araw na ito. Yes, Holy Spirit, nandito kami. At kami nananampalataya kay Panginoong Kristo. Nananampalataya kami. Oh, hallelujah. At kinikilala namin na siya ay isinugo ng Diyos Ama. Siya ay namatay at muling nabuhay. Yan ang aming pananampalataya. Oh, hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, salamat po. Salamat po sa patuloy mong pagbabahagi sa amin ng iyong salita. Thank you, Holy Spirit, sa iyong pangungusap. Thank you, Holy Spirit, sa pagpapaalala sa amin. Kailangan naming tayuan ang aming pananampalataya. Lord, ihanda mo ang iyong mga kaanakan. Ihanda mo ang iyong Team Jesus Ministry. Lord Jesus, this is for you. This is for you and for you alone, Lord Jesus Christ. It's all about you, Lord Jesus. Ihanda mo ang iyong ministry. Ihanda mo ang iyong mga anak. Ihanda mo ang mga tao, Lord, na gagamitin mo upang maipahayag ang katotohanan sa ang sulok man ng daigdig. Marinig nila ang katotohanan, O Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. Patuloy mo kaming gabayan, magpapalain sa anumang aming mga gagawin, mga plano sa buhay, Lord. Ikaw ang aming kaligtasan. At sa bawat pagtawag namin ng iyong pangalan, you are there to rescue us, Lord Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Hallelujah. Upang kami ay mailigtas, to save us, there is power in the name of Jesus Christ to those who believe. Woo! Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lead us as we continue to serve you today. Guide us with your Holy Spirit and protect us from any plans of the enemy as we declare that Jesus Christ is Lord. And as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Maraming salamat po
Sa iyo ang lahat ng papuri at parangal. Sa pangalan ni Jesucristo, ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Ayan. So, dati akala ko kahit at least may 10 minutes lang tayo mag-share sa Word of God, may 20 minutes. Pero hindi na nangyayari yun kasi tuloy-tuloy na lang. At kung kailan masabi ng Holy Spirit, hanggang dyan ka lang, okay. Oh. Mabot ng 1 oras, less than an hour, but wala akong pake. May trabaho ako ngayon, but the Lord said, go ahead. He will take care of everything. Napakabuti ng Diyos. Salamat, Lord. To you all the glory and honor. Holy Spirit, thank you. Hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus. Okay, Jesus loves us. Thank you for joining. God bless everyone.